Gandang hapon sa ating mga kaulojek. Ito na naman, makagawa na naman tayo ng video na makakatulong sa inyo. O nga pala, ang problema pala nitong Toyota, kumakabig daw sa kanan. Tapos lumalagatok daw kapag inililiko. So tingnan natin kung ano yung mga sanhi at dahilan kung bakit nagkaganon. Tignan nyo naman mga kaulojek, medyo kitang kita na ngayon kasi tinaas ko tong harapan. So ito na pati yung bushing niya itong rubber bushing na to wala na rin talagang kilain na rin siya ng kalumaan niya. Pero yung spring mga kaulojek okay pa to, gagamitin ko pa to. Ngayon ang gagawin kong palit lang ito lang mga kaulojek, yung mismong yung shock niya. Wala na siyang oil, hindi niya na mailaro to kasi nga umaasa na lang siya dito sa spring. Okay mga kaulojek, gamit ko tong deep socket na 21mm. Tapos kailangan ko rin to para mabilis ang tanggal ng lagnat niya. Ito talagang combo to mga kaulojek. Pwede rin naman mano-mano pero gusto ko mabilisan na kasi 5 sila Okay mga kaulojek, kung mapapansin nyo yung gulog niya inilagay ko sa harapan in case na bumagsak to, may sasalo, hindi mga paan natin kasi baka ma-injured tayo. Additional nga pala mga kaulojek naglagay pa ako ng second support dito sa ilalim para sigurado talaga. So dalawa yung support ko, kasi yung jack kong ito may singaw, bumababa siya kusa. So once na bumaba yan, ito dalawa sasalo. So safe pa rin ako. Kaya ganyan din kayo mga kaulojek. Kapag nagtanggal kayo ng mga gulong sa harapan o sa likod, kailangan yung support todo. Plus additional pang gulong sa harapan. So ito na nga mga kaulojek kitang kita na Grabe, basang-basa siya ng oil. Ito, pakita ko yung pinaka-spot niya Ito mga kaulojek, ito yung sinasabi kong tulo niya na overnight na pinaking dito. Nung pag-atras pa lang napansin ko may parang mancha yung garahe. So nung sinilip ko tong kala ko brake fluid, yung pala yung shock niya namamasa yung pinaka niya ayan yung metal niya pababa. So galing dito sa ibabaw pababa namamasa. Yun to, kitang-kita na kagad ko yung problema. Kumakabig sa harapan, bandang kanan. Kasi pag sinabing bandang kanan at naramdaman mo, doon lang ang problema nun. May mga ibang dahilan din kung bakit kumakabig to. So hindi lang to. Nagkataon lang siguro ito naging problema. Kaya itong tatanggalin natin sa ngayon. At i-replace natin ng bago. Yung mga kaulojek ito lang naman ang gamit ko, kahit anong brand, basta para sa tornilyo, lalo na kapag tinatanggal kailangan pa rin yan. So isa dito, tapos meron dalawang bolt dito sa sa likod, dalawa. Okay mga kaulojek, unahin na natin itong tanggalin itong nandito sa taas. So unahin na natin yan. Kailangan lang natin ng mga tools na ganito 17mm para ilagay rito. Tapos itong socket bit number 6 to mga kaulojek. Ayan, para naman dito. Yan, lagyan natin dyan kasi yun lang talaga ang kasya. Pangalawang tools natin mga kaulojek, kung meron kayo ganito, mas mainam, salpak natin dito. Tapos ngayon kailangan
hawakan to, no, kontrahin para habang maandar tong ano, machine natin, luluwag siya. Kontrahin natin kasi dalawang tornilyo yan na magkasalo. Ito, tanggal na ka-uli jack, no? Ito na yung unang tornilyo rito. Medyo tricky lang. Kailangan lang natin na paliguan ito para hindi matigas pag tinatanggal. Yan, nakapatong siya dyan, no? Para i-push to, itong strut natin, at ito umalign. Kasi di basta natatanggal yung ka-uli jack naiipit. Tignan nyo lang ito mga ka-uli jack, biglang mag-a-align to. O ayan na, align na mga ka-uli jack, oh. Ayan, madali nang tanggalin, oh. So ayan na, tanggal na siya. Next na isusunod natin mga ka-uli jack, no, itong ano, yung kumakapit dito sa brake, saka sa wire sensor nya. So galing rito pag ano, paliko. So ito yung ano, yung hose ng ano, no, papunta sa caliper. So ang kailangan naman natin diyan mga ka-uli jack, itong socket na ano, no, 14 mm 14 mm socket, yung shallow lang, no, yung mababaw lang. Tapos kailangan din natin ng extension, saka itong ano, socket ano, handle or socket drive. Kasi duduktong lang natin ito extension, saka ito ang gusto kong gamitin, kasi kung yung isa ang gagamitin ko na 14 mm, medyo bangga siya rito, no, babangga siya rito, hindi maganda. So kailangan natin extension para maiwasan tamaan to yung mga nandito, kasi medyo sensitive yan mga ka-uli jack. So paluluwagan na natin to. Mga ka-uli jack, maluwag na siya, no. So tignan na lang natin kung hindi yung net doon sa likod. So ito lang siya mga ka-uli jack. Ito yung tornilyong humuhold dito sa ano, sa brake sensor, saka dito sa brake hose na to. So para hindi ka lang malito, no, tignan mo lang na maigi kung ano yung position niya, para sa susunod na pagbalik mo hindi ka malilito. So nakapatong lang to. Ito nasa ilalim lang nitong parang bar na to, na support. Pati dito mga ka-uli jack, no, inakakapit dito sa sensor, kailangan din tanggalin. Ano lang siya, parang clip. Uy. Ayan, tanggal ko na mga ka-uli jack. Nakaklip lang siya. Napaka easy kasi plastic. Kasi mga ka-uli jack, no, ito na isusunod natin, itong malaking mga bolt na to na nakakapit dito sa strut. Ngayon ginamitan ko siya ng ano, no, katala. So no, ito nangyari sa katala, no, sa sobrang higpit niya, no, bumigay. So nasiraan ako ng tools. Kasi kinukuha ko yung size niya, hindi siya angkop dun sa metric na ano, no, 21. Wala naman kasi akong 22. Ayun, size pala niya mga ka-uli jack, no. Ito 7/8 ang size niya, itong socket na to, no. At shallow socket lang, no, yung mababaw lang. So ito yung nagsakto sa kanya rito. So sakto siya rito. Yan.
So kailangan lang natin mga kaulujik, no, itong katala na kukontra dito sa kabila. Pwede rin namang ano, sakit na ilyabe, pwede rin, basta 7/8 ang size nya, no. Ito, tatanggalin ko na itong unang ano natin, tornilyo. Ayan mga ka-oljik, no, ito yung unang tornilyo dito sa ibabaw na tinanggal ko na. So kailangan talaga natin pakontra kasi umiikot yung buong ano tornilyo eh. So kailangan may pangontra sa dulo, dulo. Ayan. So hindi ko muna siya totally tatanggalin, no. Aya ko muna nakaipit kasi tatanggalin ko pa yung nasa taas. Bubuksan ko pa yung hood para tanggalin yung mga tornilyo roon. Okay mga ka-oljik, this time gagamit na ako ng ano, no, itong socket drive, no, para dito. Ilulus ko na rin siya. Ito na yung nagpahirap sa atin mga ka-oljik, dalawang tornilyo. Tanggal na rin sa wakas. So doon naman tayo sa taas, sa may hood. Yon, so tanggal na yung tatlo sa ibabaw. Unang tornilyo. Ito yung huli. Medyo alog-alog lang, malawag na. Ito yung huli sa ilalim. Okay? Didisalay lang natin to para matanggal sa butas. So, ito na siya mga ka-oljik. Natanggal din natin, no. Talagang may kahirapan pero hindi may iwasan. Ang nakakaano lang dyan mga ka-oljik, yung mga sukat ng mga tools na gamitin. Isa rin sa mga nakakatagal. Pero kung kayo nagbabalak magtanggal ng ganito mga ka-oljik, panoorin nyo muna yung channel ko para may guide na kayo kung paano. Kasi talagang from the scratch. Itong video nito mga ka-oljik, abutin talaga ng ilang oras eh. Pero doon pa lang sa tools eh, hindi mo na alam, hindi mo naman actually kabisado kung ano yung mga kailangan mo rito eh.
ma-realize mo na lang paunti-unti na ayun pala yung kailangan mo. So panoorin nyo lang kung ano yung mga tools na kailangan nyo. Malaking tulong yung mga check. Makakasave kayo ng time, sa totoo lang. Okay, so natapos na yung pag-squeeze natin ng spring, no? Ngayon, bubuksan na natin tong nasa ibabaw niya para ilus yung tornilyong nag-iisa rito. Okay mga kaulojek, 19mm para dito sa ibabaw, no? Nung tinanggal ko yung pinaka rubber cap niya sa tinuklap ko, yung pinaka-cover niya, so lumitaw yung isang tornilyo rito na kailangan natin tanggalin. So 19mm lang mga kaulojek, deep socket. Ayun mga kaulojek, no? So nahubad ko na yung spring dito sa strut, so ita-transfer ko lang doon sa bago.
Yung mga cool jack, no? Naisuot na natin tong spring dun sa bagong strut natin. So ngayon, yung nag-iisang tornilyo rito, nahigpitan ko na rin ng 90mm. So yung cover na lang mga cool jack, papatong na lang sa ibabaw, tapos ipipress ko na lang para mag-click. Yung bellow boots niya, no, dito, wala akong reserve saka punit na. Kung bibili kayo ng buong assembly, mas maganda. Baklas kabit lang. Pero ito, gawa ng okay pa yung spring. So, minabuti ko na lang bumili ng strut na walang spring. Kasi $100 din ang difference yung complete assembly versus ito lang itong strut na to na walang without spring. So, okay naman yung spring, gagamitin ko pa rin. Madali lang na may kabit kasi meron ng mga special tools. So, kabit na natin itong unang tornilyo. So, okay na yung taas mga cool jack, no? Dito na lang tayo mag-focus. Tapos na rin naman So, babalik ko na itong tornilyo rito. Ito yung pangalawang mga cool jack, yung doon sa ilalim. Ayun, isulpak na natin. Magandang sinyalis yan. So ito na lang yung tornilyong nut na kakabit natin. Okay, again, 7, 8 ang size niya, no? So ngayon, lahat tayo pahigpit na, hindi na paluwag. Kailangan din natin pangontra, no? Yung katala, para doon sa dulo. Yung pang-kontra mga cool jack, steady lang to. Ito na lang i-move natin. Okay na mga cool jack, mahigpit na. Yung mga dito na lang, no, ang ikakabit natin yun. Lagyan na natin yung tornilyo rito sa sa brake hose na to. Pero kailangan kasama to kasi parang combo siya
So tulad ng dati, ito nakapatong dito sa parang flat bar na to. Kaya ka-Logek. Kailangan katapat siya sa butas. Saka itong ano. Yan, ganyan. Pag samahin mo sa isang butas yung dalawang flat bar, and then lagyan mo ng tornilyo. Okay mga ka-Logek, tulad ng dati, 14mm para dito. Okay, so maigpit na siya mga ka-Logek, no? Yung ano na lang, yung clip na lang para dito sa speed sensor niya. Yung dito. Ayan mga ka-Logek, naikabit na natin, na-click na siya. So ito na lang. Panoorin nyo mga ka-Logek, itong butas ito, le-level dito sa butas ng strut. Okay? So kailangan ko lang i-pump yung jack pump. So mapapansin nyo mga ka-Logek, no? Malapit na siya doon sa may butas. Oh. Ay mga ka-Logek, no? Malapit na siya may butas. So just keep going. Alright, ayun. So ayan. Pantay na siya sa ano, no, sa butas niya, no. Ayan. Pasok na pasok. So ayun na 'yon. Ihigpitan na lang 'to mga ka-Logek ng isang nut dito. Pero kailangan kontrahin itong nasa gitna. Okay. Ayun na mga ka-Logek. Tapos na. Nailagay na natin tong brand yung strut shock natin, no, sa harapan. So ayun na. Naikabit ko na to. Pati yung nasa likod. Ito mga ka-Logek. Itong nag-hold dun sa ano, sa brake hose at sa speed sensor, no. Ayan. Tapos yung clip niya okay na rin. Nag-click na rin siya dito sa side na to. Pwede na tong gamitin. Long drive. Wala nang pangamba at wala nang kumakabog or naglalagatok pag lumiliko.
Saka hindi na rin siguro ito kakabig sa kanan. Kasi pantay na siya doon sa kabila eh. Okay, mga kulijek. Gulong na lang. Okay mga kulojek, thanks for watching. Natapos din ako. God bless sa atin lahat, okay?